Apektado na ng ashfall mula sa Bulkang Kanlaon at nagdaang mga bagyo ang mga palay at tanim na gulay ng mga residente nakatira sa paanan ng bulkan. Tiniyak naman ng City Agriculture Office ang tulong na ipapaabot sa kanila. Si Ryan Lasiga sa Sentro ng Balita Live. Aljo, hindi nga bababa sa 8,000 magsasaka. Yung initial na bilang yan ng City Agriculture Office na apektado nitong patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon at yung mga nagdaang bagyo sa Canlaon City. At dahil nga Aljo, ang kanilang obserbasyon ngayon, karamihan doon sa mga gulay na pananim na nasa maturity stage na ay hindi na mapapakinabangan kung kaya't nakikita nila yung pagsipa ng presyo ng mga gulay sa mga susunod na buwan, hindi lang sa Canlaon City, kundi maging doon sa mga kalapit na bayan. Kasabay nito ang pagtitiyak ng local government unit ng tulong para doon sa mga magsasakang apektado. Umuulan pero sige pa rin si Valentin sa pag-check sa kanyang mga pananim na gulay. Nagbabaka sakaling may itinara pa sa kanya ang Bulkang Kanlaon at mga bagyong tumama. Nobyembre daw sana ngayong taon ay harvest na niya ito. Pero sa tindi na nga bumula sa bulkan, wala na ni isang cabbage ang kanyang maibebenta. Mula sa 60,000 puhunan, aabot daw sana sa 250 hanggang 300,000 piso ang kanyang kikitain. Pero dahil inabutan ng malas, ang kikitain sanang pera, naging abo pa. So baka naman, mahal na presidente, matulungan niyo po kami kahit lang abono o seeds lang dyan. O na mayroon kaming i-ruling kasi ngayon wala na kami. O ubos na lahat. So I hope na matugunan ito at makita ito na matutulungan kami dito sa sa Canlaon City. Tulala din si Bernadita na pinagmamasdan ang mga nasira niyang pananim na carrots. Ang kikitain niya sana sa mga tanim na gulay, ang paghuhugutan niya ng pampaaral sa kanyang mga anak. Dito na rin sila kumukuha ng kanilang panggastos sa araw-araw. Nangamatay yung hurot niya. Wala lagi ko'y laing kasandigan. Naningkamot ako pananumba kay na ako'y estudyante niya. Wala naman dyan ko'y makuot dyan kong bulsa. Mga tabang sa akong presidente nga. Kami batabangan unta kay kiti na namang bulusa dire nagsingari pag-ulan, bagyo nya, nag-aso. Hindi pa malinaw ngayon kina Valentin at Bernadita kung paano sila magsisimulang muli. Sa tala ng City Agriculture Office, 5 barangay na nasa paanan ng bulkan ang pinaka-apektado. Kabilang dito ang barangay Malaiba, Pula, Masulog, Lumapaw at Linuthangan. Aabot sa mahigit 123 hektarya ng mga pananim na gulay ang nasira dahil sa ashfall. Nasa 240 na magtatanim ng gulay naman ang apektado. Bukod sa mga pananim na gulay, malawak din ang iniwang pinsala ng nagdaang mga bagyo sa pananim na palay. Kwento ng City Agriculturist na si Andrea Canoy na batay sa initial nilang assessment, aabot sa mahigit 1,600 na hektarya ng palay ang pinadapa ng bagyo. Katumbas ito ng mahigit 1,500 na magsasaka na naapektuhan. Karamihan daw sa mga ito ay nasa vegetative, reproductive at maturity stage na. Aabot na sa 2 milyong piso ang iniwang danyos ng bagyo. Tiniyak naman ni Canoy na makakatanggap ng tulong ang mga magsasakang naapektuhan ng pag-aalboroto ng bulkan at iba pang kalamidad. Halos lahat naman daw kasi ng magsasaka sa Canlaon ay merong insurance kung kaya't maaari silang makakuha ng tulong pinansyal mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Under PCIC, we have, it is a cash or a check-in form ang yung indemnity nila due to cause of the loss of damage. How much is that, ma'am? Per farmer? It depends upon the assessment. Bukod sa maaaring matanggap na tulong ng mga magsasaka mula sa PCIC, ay may inihahanda pa daw na tulong ang lokal na pamahalaan. Kabilang na dito ang mga bagong binhi at pataba. Stay put and rest assured, technically we will be assisting you, supervising you for us to recover. When it comes to any assistance the LGU can give or our office can activate for the purpose of supporting each other for us to sustain our productivity. Aljo, sa ngayon ay nandito tayo sa La Castellana, katabing bayan lamang ito ng Canlaon City.
At ganito yung setup ng kanilang evacuation center dito. Meron silang nagsisilbing monitoring center. Itong nasa aking likuran na nakikita mo. Dito ay maaari sila, Aljo, na magpatingin ng kanilang BP at kung ano pang mga nararamdaman. Dito na rin isinasagawa yung kanilang pagluluto para matiyak na malinis yung kanilang pagkain at maiwasan yung pagkakasakit ng mga bakwit. So isahan lang yung pagluluto at by batch yung kanilang pagpapakain sa mga evacuee. At dito na rin nakastock yung nakikita mo dito sa aking lukuran, yung mga box na itim. Yan yung mga family kits na pinamimigay ng DSWD. Dito na rin niro-roll out lahat ng tulong na kakailanganin ng mga residente dito. Sila dito ay apektado rin kasi nasa paanan lang yung ilang barangay, nasa paanan lang ng Bulkan Kanlaon dito sa bayan ng La Castellana. Aljo. Maraming salamat, Ryan Lesiges.